So sunod, ito na. Mga kababayan, ako, speaking of wala daw nakulong sa flood control. Ayan ha, walang nakulong sa flood control. Mga kababayan, ako, ito kasi si Ma'am ano kasi, nagtatanong pa kasi kung bakit walang nakulong. Meron namang nakulong si Bong Revilla, susunod nga si So eto yung sunod mga kababayan, speaking of, flood control, ganito po kasi mga kababayan. Ang Supreme Court ngayon, yung Supreme Court ngayon mga kababayan ay iimbestigahan ang COMELEC. Patay ka din ha. Ano na yan Ken, bakit? Iimbestigahan ang COMELEC kung bakit inabsuelto ang reklamo laban kay Chis Escudero sa pagtanggap niya ng 30 million donation kay Lubiano. Kung nakaraang araw mga kababayan, tinanggap ng Supreme Court, tinanggap ng Korte Suprema ang reklamo ng isang guro, no? Isang guro, mga kababayan, isang private citizen. Sabihin natin teacher. Yung teacher kasi mga kababayan, nag-file ng complaint sa Supreme Court na imbestigahan itong pag-dismiss no ng COMELEC sa issue ni Chis Escudero na pagtanggap niya ng 30 million galing kay Lubiano. So bakit daw nangyaring ganon? Ulitin ko po mga kababayan, summarize natin. Ang desisyon kasi ng COMELEC mga kababayan, ang desisyon kasi mga kababayan ng COMELEC ay wala daw basihan, wala daw nilabag sa batas si Chis Escudero kasi yung pera daw tinanggap niya mula kay Lubiano ay sariling pera daw yun ni Lubiano, hindi galing sa negosyo. So nakakapagtaka lang din po mga kababayan na wala namang ibang negosyo si Lubiano kundi ang construction company na kumukubra ng pondo mula sa gobyerno at sila yung gumagawa ng tulay, kalsada, eskwelahan, buildings at kung ano-ano pa. So ang perang pinanggastos nila doon mga kababayan ay galing po sa government, sa DPWH. So ang DPWH magbibigay ng pera kay Lubiano, yun yung ipapagawa niya ng mga proyekto. So ngayon mga kababayan, bukod dun sa construction company, yun lang po ang negosyo ni Lubiano. So ngayon mga kababayan, saan kukuha si Lubiano ng pera maliban sa kanyang negosyo na 30 million idudonate kay Chis Escudero. So ang desisyon ng COMELEC mga kababayan ay wala daw nilabag si Chis, tumanggap lang naman daw. Tapos yung perang tinanggap niya ay hindi daw galing sa construction company kundi sariling pera ni Lubiano. Kasi mga kababayan, sa mga nagtatanong, bawal po ba Ken tumanggap ang isang politician galing sa isang construction company owner ng pera kapag eleksyon? Yes, bawal po. Kapag yung construction company owner na yon ay may proyekto galing sa government. Kasi ang tawag po doon mga kababayan is conflict of interest. So ano bang ibig sabihin ng conflict of interest? Sa madaling salita, Bisaya version o squatter version, usapang kalye para maintindihan. Halimbawa mga kababayan, ako si Lubiano. Tapos ikaw si Chis Escudero. Ngayon, bibigyan kita ng maraming pera para kapag ka may proyekto ka, ako na ang kukuha. So ibig sabihin, binigyan kita ng donasyon, gastusin mo sa eleksyon para pag nanalo ka, yung mga proyekto mo, ako na lahat ang sasalo nun. So hindi na mapagbigyan yung iba. So ngayon mga kababayan, yan ang problema dyan. Kasi bawal po yun. Ang tawag doon is conflict of interest. Kasi bakit? Ang mangyari dyan mga kababayan, pwede kasi si Chis Escudero kumuha ng pondo sa gobyerno, tapos bigay ng bigay sa akin ng project. Tapos kalaunan nun, pwede naming sabihin dalawa ni Chis Escudero, huwag na nating ipatayo 'to, hatian na lang natin yung pera, tutal tayo-tayo lang naman dalawa. May mga ganyan mga kababayan. So ang tawag dun conflict of interest, hindi po pwede yung gano'n. Kasi mangyayari diyon mga kababayan, sabuatan kayo, eh. Nagsabuatan kayo, ano ba, sabihin ni Chis Escudero, itong mga street light namin na nagkakahalaga ng 10 million, gawin nating 100 million, ikaw na ang ano diyan, ikaw na ang mag-contract diyan, ikaw na ang maggawa niyan. Pero yung pera, hatian natin. Yung 10 million sige ipatayo mo, pero ang presyo nun gawin nating 100 million. Yung 100 million is street lights, pero 10 million lang naman pala ang gastos nun. Yung 90 million hatiin na naming dalawa. Or else
ano kami 60-40 kami sa 90 million, yeah. Oh, 40% sa'yo, 60 sa akin, oh. So ang tawag dun conflict of interest yun, mga kababayan, bawal po yun. So ngayon mga kababayan, dinismiss po ng COMELEC kasi wala daw nilabag. Hindi daw yun conflict of interest, sabi ng COMELEC. So ngayon mga kababayan, eto na, tinanggap ng Supreme Court at iimbestigahan ngayon ng Supreme Court kung bakit dinismiss. Busisiin ang absuwento ng COMELEC kay Senador Chis Escudero. Si Corina Sanchez po ito ha, mga kababayan ng Bilyonaryo News Channel. Parinig ko sa inyo ha, ulitin ko. Papasok na ang Korte Suprema para busisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Senador Chis Escudero tungkol sa milyon-milyong donasyon mula sa isang kontratistang iniuugnay sa flood control scandal. Nako, mga kababayan, papasok na ang Supreme Court. Patay ka din na. Chis Escudero, patay ka diha. Naku, unsaon na lang ka ni. Patay ka diha, Chis. Nako, ako sa'yo, pumunta ka na ng France. Doon ka na tumira sa apartment mo. Nang silipin ng Korte Suprema kung tama ba ang desisyon ng COMELEC na i-clear si Senator Chis Escudero. Ayan ha mga kababayan, Bilyonaryo News Channel yan ha. Iparinig ko lang sa inyo kasi bawal siyang i-play dito. Hindi lumalabas ang boses. Binaya ng 30 million peso campaign donation umano mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano. Sa isang unbanked resolution na dated February 18, inaprubahan ng High Court ang petisyon ng isang private citizen na si Barry Tayang na humihiling na butisiin ang naging desisyon ng poll body. So nakalagay dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, 30 million campaign donation kay Chis Escudero, pag-absuelto ng COMELEC kay Escudero, busisihin ng Korte Suprema. Nako mga kababayan, busisihin ng Korte Suprema. Lakapatay ka din ha. Continue. Nauna na kasing nagpasya ang COMELEC Political Finance and Affairs Department noong November 2025 na walang nilabag na election law si Escudero sa pagtanggap ng donasyon. Wala rin daw nilabag si Lubiano sa pagbibigay nito ng kontribusyon sa kampanya ng senador. Wala daw nilabag ang si Chis Escudero dahil tumanggap lang naman daw at wala din daw nilabag itong si Lubiano dahil nagbigay lang naman daw. Wala nga silang nilabag kasi hindi nga nila ninakaw. Ang problema diyan ngayon kasi mga kababayan, bawal kasi yun kasi ang tawag po diyan is conflict of interest. Alam niyo yung palakasan, ganito yan mga kababayan, 'di ba? Uso ang graduation ngayon, bigyan ko kay example ha. Itong style ni Lubiano at ni Chis Escudero parang sa graduation 'to ng mga estudyante. Bakit? Ikaw, anak mo, madaling araw pa lang nag-aral na, nagmemorya na, tawag dun, nag-review na para pumasa sa exam. Tapos ang grado ng anak mo, 90% puro 90, 95, 96, 97, puro line of 9. Tapos ending ngayon, pagdating sa graduation, yung anak mo third honor lang. Pero yung anak ni chairman, anak ni engineer, nagbigay lang ng electric pa, naging first honor na. Nagbigay lang ng pang-tiles, wala, naging valedictorian na. So ganun ang estilo ni Chis Escudero at ni Lubiano. Ang ginawa ni Lubiano, sige bigyan mo malaking pera. O bakit? Kapag may proyekto, sa akin na yan. At take note mga kababayan, baka hindi lang si Chis ang nabigyan yan. Baka may iba pang mga senador ang inabutan yan para pag may mga proyekto yung mga senador, sa akin lahat pupunta kasi may mga padulas ako Uso ngayon ang graduation, mga kababayan, magtaka kayo. Yung anak mo, 90% yung line ng grades. Tapos, yung anak ni chairman na napakabobo, nagbigay lang ng pang-tiles. Aba, naging valedictorian na. Meron pang alma mater. 'Di ba mga kababayan, tama ba ako o mali? Ganyan kasi ang estilo mga kababayan. Kahit bobo ka sa klase, parang may nakilala ko siyang abogado na yung gala lang ng gala tapos naging isang politician, tapos yung nakulong ang tatay niya sa ibang bansa, pabalik-balik lang doon. Tapos sabi nila abogada daw. Hindi ba ganyan din ang ginagawa siguro kaya pumasa? 'Di ba? Hindi ba ganyan din ang ginawa nung abogadang politician mga kababayan na ang tatay niya nakakulong sa ibang bansa? Kaya ba siya naging abogada dahil nagbigay din ba ng pang-tiles? O baka yung
Yung professor niya nabilhan ng kotse. Tanong ko lang mga kababayan, hindi ba kaya yung dean ng university nabigyan ng sports car? Kaya siguro pinasa bilang lawyer, 'no? Oo, gano'n ang estilo ni Lubiano at ni Chis Escudero. Continue. Sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng campaign donation ang mga tao o kumpanyang may kontrata o subcontract sa gobyerno. Narinig nyo ha? According dito sa Omnibus Election Code ng COMELEC, bawal magbigay ng pera o donasyon ang mga Pilipinong negosyante, may mga negosyo, may nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya na merong koneksyon sa gobyerno. Halimbawa, katulad niya ni Alice Eduardo as kapatid ni Smolaude, bawal siya mag-donate sa mga politician. Bakit? Kasi conflict of interest yun. Continue. Para sa government project o services. Mm. Si Lubiano ay iniuugnay sa Century Waste Construction at isa sa mga kumpanyang naiuugnay sa flood control projects ng gobyerno. Mhm. Ito rin umano ang pinakamalaking campaign donor ni Escudero. Yun na rin sa mga naunang report. Biruin mo, ikaw, tanungin kita mga kababayan. Magbigay ka ng 30 million kay Chis Escudero for what? 'Di ba, Sir Lito Braga, duda ako diyan kay Sayad. Paano naging abogado 'yan? Gano'n nga ang ginawa, sir. Oo, Diyos ko maraming ganyan, 'di ba? Ako nga dati yung mga kaklase ko anak ng engineer, anak ng vice mayor. Ay naku, alam ko naman na napakabubo sa klase yun, ultimo nga pangalan ko kinopya nun, Tapos nagulat ako, aba, naging honor roll, napasok sa top 10, putang-ina nagbigay lang ng aircon, Hindi ba kaya naging gano'n? Uso pa naman 'yan sa probinsya mga kababayan. Sige magbigay ka ng TV, bakit? Hayaan mo third owner ka, pasok ka sa top 5. Tapos 'pag nagprotesta ang magulang nung kaklase, "Bakit napasok sa top 5 'yan? Tignan mo yung grado niya puro 90." 'Di nganga ka ngayon, 'di ba? Wala kang magawa tapos 'pag ura-urada mo i-exam 'yan, putang ina na, walang alam. 'Di ba? Kaya yun, pakinggan niyo mga kababayan, kaya pinaburan ngayon ng Korte Suprema ang petisyon ng isang guro na kung saan bakit i-dismiss ng COMELEC itong bawal naman ito sa COMELEC Omnibus Election Code ang isang negosyante na may negosyo na konektado sa gobyerno. Bawal ka magbigay sa mga kandidato kasi pag nanalo yan, yung mga proyekto nila, ikaw ang sasalo. So unfair naman dun sa ibang mga construction company na mga matitino. At saka pag ganun kasi mga kababayan, mahulog doon, magawa tayo. Sige, halimbawa may kakilala akong construction company. Ito ako bilang senador, ito 1 billion project, ano to? Tulay. Tapos sabihin ko, "Lubiano, ikaw kumuha dito. Wag ka nang gumawa ng tulay. Bahala na tayo diyan sa 1 billion, paghatian na lang natin." 'Di ba? Pero kung martial law 'yan, walang ganyang mangyayari mga kababayan kasi mabibitay ka, Ngayon malakas ang loob nitong mga buwayang politician na 'to mangupit at magnakaw, kasabwat itong mga kontraktor. Kasi hindi sila nabubugutan ng ulo, hindi sila nakukulong, hindi sila nabibitay. Sa Singapore mo gawin 'yan, tignan natin kung hindi ka bibitayin, 'di ba? Oo, Diyos ko, continue. Post lumabas mga ulat tungkol dito. Naglunsad ang COMELEC ng motu proprio o sa itong investigasyon. Naglunsad daw ang COMELEC ng motu proprio. Proprio ba pagbasa diyan? Sariling investigasyon. Sa mga nagtatanong po, abogado po kasi ni Chis Escudero si George Garcia noon. So siyempre, ang sweldo niya, abogado niya yan, eh. Wala ibang entity ni Center Waste doon kay Lawrence Lupiano. Pero ako, ilagay ko ano magiging hiwalay, 99% owned yan ni Lupiano, i-control niya yung Center Waste. So, nakikita niya, yung 30 million sa niya kukunin more for, galing din naman sa Center Waste. 'Di ba? Ginawa ng tanga ng COMELEC ang mga nag-complain. Wala daw kinalaman sa construction company ni Lubiano ang 30 million na dinonate kay Chase Escudero. So, saan galing ni Lubiano yung 30 million? Kung ang negosyo na ay construction company na kumubra ng pera mula sa gobyerno para gagawing kalsada, tulay. So, saan galing ni Lubiano yung 30 million? Galing sa droga? Binigay kay Chase?
Kasi yun lang naman ang negosyo ni Lubiano, construction company, Center West. Sa Sorsogon. Ayan na, mga kababayan. Oh, kaya sabi nung complainant, pakinggan nyo, mga kababayan. Investigasyon. Hiwalay daw yung entity ni Center Wings noon kay Loris Lupiano. Pero in-argue ko 99% owned yan ni Lupiano, i-control niya yung Center Wings. Kita niyan, yung 13 million sa niya kukunin more sure, galing naman sa Center Wings as contractor. Ang opisyal na komento sa panig ni Escudero kaugnay ng High Court decision habang kinilala naman ito ng COMELEC. Ilang marami daw kasing loopholes sa election law ang mabibigyang linaw kabilang ang usapin sa campaign donations. Ako! Ayan na, mga kababayan. Yun na nga ang sinasabi ko na hindi talaga ligtas si Cheese, mga kababayan. Hindi siya safe. Patay ka. Hala ka, Diyos ko, mga kababayan. Naku po. Ito na nga ang sinasabi ko, mag-ingat-ingat kasi. Mag-ingat-ingat mga kababayan, naku po. Kaya hindi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, napaka-unfair po talaga yung batas sa ating bansa. Yes, masabi ko pa 100% unfair. Bakit? Kapag mayaman ka, kaya mong bayaran ang batas. Kapag mahirap ka, wala kang pambayad, nga ka. Yeah? Lalong-lalo na kung napagbintangan ka lang tapos wala kang kapangyarihan, hindi ka anak ng isang negosyante, hindi ka anak ng isang bilyonaryo, wala kang connection sa isang politiko, hindi ka kakunik kay chairman, hindi ka kakunik kay mayor, talagang kawawa ka. 'Di ba? Mga kababayan. 'Di ba? Yan ang mahirap nga sa totoo lang, mga kababayan. Diyos ko naman. So, ito po yung sunod mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Dito tayo kay Robin Padilla. Robin Padilla at Topacio. Naku po mga kababayan. Ano yan? Mga kababayan, si Robin Padilla at saka si Topacio ay mukhang hindi ata good vibes at this time. Naku mga kababayan, yung mga DDS nag-aaway-away na, pareho naman silang mga bobo. Oo, bakit kaya? Bakit? Nalamangan ba yung pagkabobo niya? Hindi, okay lang sana kung mag-away sila, mga matatalino, yung nag-away, kung pareho naman mga bobo, wala namang kwenta. Uy,